Doon tayo sa likod. Meron akong papakita sa inyo. Kaibigan, kamusta kayo? Napapansin nyo ba yung patak ng animoy ulan? Maring tama kayo, ulan ito. Pero kung sisiyasatin nyo mabuti, kung pagmamasdan nyo mabuti, may pagka-yellow siya. Ito yung tinatawag na niebe sa atin. Snow. Hindi pa siya yung snow na tingin ninyo dahil warm dito sa Ontario. Warm pa rin sa Ontario. At sabi ko sa mga apat na beses ko na yatang video, pang-apat ito, na spoiled na kami talaga dito. Siguro sa 3 beses kong paglilinis sa ilang. Malapit nang umalis si Bunsonita, pumunta sa uwian na sa atin sa school, di ba? Uwian na, pipick up siya ng kanyang lolo. At this week tapos na ang mga klase ng ating mga anak, elementarya, sekundarya, high school, di ba? Kaya excited na sila sa Pasko, di ba? I hope excited na rin kayo. Typical lakay. Nakalimutan ko naman sabihin sa inyo. Halika, tatapusin natin to. Meron akong 15 minutes. May Pilipino kasi dun eh. Bagong kapitbahay. Not so bago pero kami lang dati ang Pilipino rito. Napakatagal na panahon. Tapos may nagre-renta doon. Okay naman sila. Paano ko ba ito sa setup? May tripod ako. Okay. Dali ilalagay ko kayo sa tripod. Let's see. Wala. Maganda ba yung araw? No, hindi maganda yung araw. Think mas maganda kung iikot ko, di ba? Ay, nako, ito pala ang magandang araw. Kaibigan, ito ang tinatawag na polar fleece. Polar fleece or Arctic fleece. Ito ay isa sa mga magaganda na gawing mid-layer. Di ba may shirt kayo? White shirt, di ba? Not white shirt. Long sleeves, di ba? Pagkakuha nyo ng long sleeves, ay maganda kung avoid cotton. Katulad ng sinabi ko, cotton kills. You can check that out sa internet. What does that really mean? Well, ibig sabihin nun, hindi siya nagwiwik talaga or nagtatanggal ng pawis at it holds moisture kapag pinawisan kayo. Isa pa, hindi magandang insulator yon. Hindi magaganda siya mag-insulate. Yun ang ibig ko sabihin. Mag-keep ng init ng katawan ninyo. Pinakamaganda yung wool. Sa iba, mas maganda ay
yung type of polyester tulad ng gawa sa fleece dahil meron din silang mas mabilis kasi yung mag-wick compare sa traditional na wool na gamit. Pero both, hindi kayo magkakamali sa pareho. Bakit ako gustong lumapit sa inyo? May mikropono pala ako. Ito, okay. Ito ay tinatawag na polar fleece or Arctic fleece. Yung pinakita ko sa inyong video, mga 3 video nakakaraan, ay kapareho nito, only mas makapal yun. Ang tawag ko yung polyester fleece. Maraming mga pangalan sila. Pero ito, ang kaibahan niya doon sa pinakita ko ay mas lighter to. Although kine-claim nito na ito ay heavy fleece, I would say this is about mid layer to. Siguro yung marketing lang nilagay. Nakikita niyo siya. Hope makita niyo. There. Nakuha ko to sa Canadian Tire, no? Nakuha ko to sa, alam ko nang malis na sasabihin ko pero tuloy-tuloy pa rin ako. Nakuha ko ito nang kasama ko si Mrs. T. Ewan ko ano pinamimili namin, siguro adapter sa kotse, pangsabit sa mga gaheto namin. Nakita ko to, hindi ko inaasahan. Video ko nga yun baka i-release ko yun. We'll see kung paano ko magagawa yung matatapos ko yun, kung patok sa panlasa ko yung gagawin ko pag-edit. Mukhang pilit lang naman ang gagawin ko titingnan natin. Pero ito yung fleece. 3 klase ang kilalang fleece. Merong light, merong medium, at merong heavy. Now, yung pinakita ko sa inyo nakaraan, please check that out. Lalagay ko yung description siguro sa baba, or ilalagay ko dito yung thumbnail, dito or dito. Mas madali sa akin yun Tapos, i-type nyo na lamang doon yung main na title. Makikita nyo doon sa main channel ko. Yung video na yun. Ito ay, yun ay heavy fleece. Ang heavy fleece ay over 300. Yun ay 310 ounce. A gramo. Over 300, which is a little over 9 ounce. May mga kategorya kasi ito para masabing light, medium, or heavy. Yung light, ranging about 100 to 200 grams. Yun namang medium, 200 to 300 grams. At yung mga heavy, over 300 grams. Okay? Popular ang light. Napakaganda nun. Consideran nyo rin yun dahil madali yung mag-wick. Dahil sobrang nipis niya, it gives you warmth. Talagang it just distributes yung sweat ninyo kung sakali mag-develop kayo ng sweat. Plus, it gives you this warm feeling. Dahil it's the way they made. Paggawa sa kanila ay may pagka-fuzzy siya. Yun ang titingnan nyo sa mga fleece. May mga kasi bumurahin. Yung mga fleece na mumurahin kasi medyo masakit sa balat. Pero yun may pagka-fuzzy. Yun ang isa sa mga signature ng fleece. Kapag hindi naman at maraming mga puwang, almost like isa polyester shirt lang yun. They tightly knit. Hindi sila windproof or wind resistant man lang. Pero dahil they're tightly knit, mas mabuti sila. May konting laban kung ang hangin ay yung dahan-dahan lang. Pero kung talagang hangin ay malakas or even moderate wind, mararamdaman nyo pa rin yung tatagos pa rin yun. Pero napakaganda nun na pang-init. Yung insulation nun ay mas manipis siya. Ang insulation niya ay katumbas ng 3 beses ng kapal niya kung ihabi nyo sa wool. Yun ang isa sa mga paborito to ng mga nagte-trek, nag-hike kasi madaling i-pack sa kanilang mga bag. At ito yung rekomendado ko sa inyo. Again, this is medium, still light pa rin. Pero again, kini-claim nila na 100, it's a heavy fleece, pero I don't think so. Pero this is good mid-layer. Kaya kung kayo nasa market ng magandang pang mid-layer or even kasi pwede naman magdoble ang mid-layer ninyo Meron kayong shirt or long sleeves, diba, na polyester, a simple one.
and then you double up your mid layer, acceptable yun. Tapos hindi kakapalan na coat or jacket, acceptable yun. And they will have magkakaroon kayo ng decente na makikip nyo yung lamig, assuming na yung coat ninyo ay windproof. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At yun ang madalas kong sabihin sa inyo, paulit-ulit, dahil kailangan kong ipagbigay alam sa inyo yun. Yun ang advantage nyo. Mura ito. Kita nyo naman, $20 ito. Pero kung ang bibilhin nyo yung mga tipong Carhartt, even yung kalaban ng mga Carhartt, Helly Hansen, Patagonia, yung mga kilalang outdoor din ng mga kagamitan. This $20 ito, you're looking about at least $80 doon, or maybe double. Okay, even close to 200, di ba? Again, depende sa mga tekstura, pero yun ang nakikita nyo. I have 5 minutes. Kaya ito ay nakita ko to sa Princess Auto. Would I recommend it? Well, obviously, gamit ko na rin ito. Pareho sila. Bought this for $20 each, di ba? $40 pareho. Kasama tax. Hindi pa kasama tax. I would say, itong Realtree, it's a decent product. Napakaganda niya, napakalambot, at nagamit ko na ito sa mga nakaraang video ng malakas yung hangin. It's sana ba madulas itong lamesa. I think nagalaw ko yung lamesa. I gotta finish this. One thing isa sa mga nakasulat sa mga rule ko dito sa aking video, I never complain. At kung meron akong sakit na iniinda, I won't be moaning. Nope. Pero yung pagsamot ka ng camera, medyo nagbayad ako ng konti ron. I'm not gonna tell you kung saan masakit. Alright. Because we don't do that. Trying to get this little culture sa atin, dahil napakarami ng mga Pilipinong mga iyakin, mga nagko-complain, napakarami na nila, and sad to say, sila yung mga malalaki ang channel, and hopefully may makakita ng channel ko at may makita nila, at least meron pala ang Pilipino na hindi, hindi, sabi natin may kalyo yung mga kamay, at hindi natatakot madumihan ng mga kuko. Okay, back to the program. Yun nga, itong kagandahan nito, light siya, mura. At ito lang ang cons, yung mga hindi ka nice. Ito ay kapag pinawisan kayo, obligadong kailangan ninyong magpalit ng at least labhan ninyo. Or labhan ninyo. Dahil ang advantage naman ng wool dito sa mga polyester or fleece, ito, for example, kahit napakalambot ito, yung wool ay, pagdating sa presyohan, pound per pound, mas mahal ang wool, of course. Kahit yung mga ordinary wool, hindi na merino, yung just ordinary lamb, di ba? Wala na. Kaya, yun ang isa sa mga pagkakaiba nila. Marami pa, isa tulad ng yung wool, antibacterial yan. Kahit pawisan kayo, hindi yan babaho sa inyo kasi hindi dadami yung bacteria. Nakakabaho kasi yung dumami yung bacteria galing sa pawis nyo, di ba? Or sa katawan ninyo. Yun yung dumadami yung bacteria, doon bumabaho yung mga damit natin, tulad ng mga medyas, di ba? Even sombrero, at ito. Yung wool, hindi nadami ang bacteria nun. Hindi talaga nabubuhay ang bacteria kaya hindi yan nabaho. Yun ang kagandahan nun. Isa pa, kapag nabasa yun, nare-retain niya yung nagbibigay init pa rin siya, nakikip niya yung kapabilidad niya mag-insulate ng katawan ng init. Makip niya yung init sa katawan. Unlike dito, pag nabasa to, hindi kumpara katulad sa
sa wool at maaaring malose ninyo yung init din. Pinakang masama sa lahat ay yung down pag nabasa. Total zero insulation yun. Zero. Kaya i-avoid nyo yun kung pupunta kayo sa mga wilderness. Lagi kayong may baon na kung mahilig kayo sa down. Alam ko iba sa inyo mahilig sa down, mukhang bibigyan mamahalin. Hey, nothing wrong with that. Just know yung mga lakas at kapakinabang nila. Maganda ang down, pero pagdating sa insulation at nabasa siya, zero siya. Kaibigan, tatapusin ko na muna to at marami pa tayong pag-uusapan. At gusto ko lang madali ito. May 1 minute pa ako. Magpapaalam na ako sa inyo. At a good idea, ilagay dito sa kagandahan dito sa backyard. Parang extra room namin ito or extra room ko na kung saan dito ako gumagawa ng ibang proyekto. At alam nyo ba, gusto kong gawin dito ang vlog din. Not vlog, more like nag-iisip ako kung paano makakapag-podcast. Lakas naman ng loob mo, Lakay, wala namang nanonood sa'yo. I'm sure may nanonood sa akin isa or dalawa. At I'm sure kamag-anak ko yun. Pero, hey, bakit hindi, di ba? Kung ginagawa ng iba, bakit hindi? Kaibigan, papaalam na muna ako. Hanggang dito na lang. At hanggang sa muli, kaibigan. Stay warm. Kaibigan, padayon.